Isa na naman pong magandang tanghali ang aking bati sa inyong lahat mga kaibigan ko. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong pananghalian? Kami man po ay katatapos lang kumain at sinasamantala po na medyo tahimik ang paligid para po makabasa tayo uli ng salita ng Panginoon. At bago man po ako magsimula, nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi nakikita ko po na mayroong nakikinig ng salita ng Diyos na aking binabahagi dito sa YouTube channel. Yung mga hindi po nagko-comments pero nakikinig, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po sa Marites Vlog na talagang lagi pong nagpapasalamat dahil naibabahagi ko sa aking YouTube channel ang salita ng Diyos. At ganoon din po sa inyong lahat mga kapatid, sa lahat ng mga silent viewers, silent listeners, salamat po sa inyong lahat. Wala pong ibang mahalaga sa buhay natin kundi ang Panginoon at ang kanyang salita. Ano po? Kahapon po ay natapos po natin ang Exodo chapter 14 at dadako po tayo ngayon sa Exodo chapter 15. Nawa po ay makadami tayo ngayon para talagang mahabol po natin na matatapos nating basahin ang Biblia ngayong taon ng 2024. Kaya mga kaibigan, sa aking mga kapwa lula dyan, sa ating mga minamahal na mga lolo dyan, sa lahat ng mga senior citizen na nakikinig po ng aking pagbabasa ng salita ng Diyos, kung kayo po ay bakante at nandyan po kayo sa inyong mga payapa na tahanan, samahan niyo po ako mga kasenyor. Magbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Salamat din po sa inyong pakikinig. At simulan na po nating lahat ang pakikinig at pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Ito na po, sisimulan ko na. Exodo chapter 15. Ang title po nito, ang awit ni Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh ay aawitan ko sa kanyang kinantang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat na tabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag, siya ang sa akin nagkupkup, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas, siya'y mandirigma na walang kapantay, Yahweh ang kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay nangagsilusong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sasakyay kanyang pinalubog. Sila'y natabunan ng alon Teka po ha, nagdodoble po ang ating mga yan. Sila'y natabunan ng alon, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad. Walang ang katulad, salang kasinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway ng alat, nangagdurog man din sa iyong mga palad. Iyong nilulupig ang mga kaaway na mapakadakila ng iyong tagumpay. Sa alab at init ng puot mong taglay, para silang damo na sinisilaban. Hininga mo'y parang hanging umiihip, kayang pataasin pati na ang tubig, na pahihinto mo ang agos ng batis, pati kalaliman ay natutuyong mo't kung siya mong nais. Wika ng kaaway, aking tutugisin, tiyak aabutan, kukunin kong lahat ang makikita ko kahit anong bagay. Hati-hatiin yaong kayamanan sa aking patalim at lakas na taglay. Kaming lahat ang ari-arian. Ang isang hingamoy malakas na hangin nagpapadaluyong, para silang tingga na nagsisilubog kung takpan ng alon. Ikaw, Yahweh, sinong mga Diyos ang iyong kamukha? Sinong kamukha mo na ang kabanalan ay kahanga-hanga? Sino ang tulad mo na kahanga-hanga't dakila ang gawa ng ang iyong kamay, ang kanang kamay mo
ng iyong itaas. Sila sa daigdig, naglaho at sukat. Tapat kang mangako at iyong tinubos, iyong inaakay sa bayan mong banal. Ito'y nabalita at kinatakutan ng maraming bansa, parang nanganganak. Mga Filistiyo'y natakot na lubha. Pawang nangagimbal ang mga pinunong taga-bansang Edom at nagpasindak din ang mga dakilang tauhan ng Moab. Lahat ng Kanaay nasiraan ng loob, lahat sa kanila'y sinidlan ng takot dahil sa taglay mo na di birong lakas, sila'y parang batong di makakilos hanggang makaraan. O dakilang Yahweh, yaong iyong bayan, makaraang lahat ang iyong tauhan, sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangi mo, para maging iyong lubos. At sa sanktuaryong natayo ayon sa iyong loob, ikaw Yahweh ang maghahari magpakailanman. Andito naman po ang awit ni Miriam. Yan, nasa verse 19 na po tayo ng Exodo 15 verse 19. Ang mga Israelita'y hinabol nga ng mga kawal ng Faraon, nang ang mga kawal ay nasa gitna na ng dagat. Muling pinaagos ni Yahweh ang tubig at natabunan ng alon ang mga kawal ng Faraon. Samantalang ang mga Israelita'y tumawid na tuyo ang dinaanan. Pagkatapos kumuha si Miriam, ang propetisang kapatid ni Aaron, ng isang pandirita. Tinugtog niya ito at nagsayawan ang mga babae. Habang sila'y nagsasayaw, ganito ang inaawit ni Miriam. Purihin si Yahweh dahil sa kanyang tagumpay, nilunod niya sa dagat ang mga kaaway. Verse 22, ang batis ng mapait na tubig. Pinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila ng dagat ng mga tambo patungong ilang ng Shur. 3 araw na silang naglalakbay ay wala pa rin nakikitang tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil sa kapaitan, kaya tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moises ang mga Israelita. Ano ngayon ang iinumin namin? Dahil dito dumaing si Moises kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moises at inihagis sa tubig na wala ang pait ngayon. Pasensya na po kayo ha. Padadaanin po muna natin yung nagtitinda. Naghahanap buhay din po yan. Tuloy na po natin. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na pinadala ko sa Ehipsyo. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Pagkatapos, nakarating sila sa Elim. Doon ay may 12 balon at 70 puno ng palma at sila'y naggampo sa tabi ng mga balon. Dadako po tayo sa chapter 16. Ang title po nito, ang mana at ang mga pugo. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita. At 15 ng 2 buwan nang sila'y dumating sa ilang ng Sin. Yung Sin po ay S-I-N ang spelling. Sa pagitan ng Elim at Sinai, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto doon. Nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit araw-araw. Palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila at sa maghapon. Sa pamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa
karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Pagkatapos ng pagkipag-uusap nila kay Yahweh, sinabi ni na Moises at Aaron sa mga Israelita, "Ngayong hapon ay mapatutunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya. Sapagkat tuwing gagawin ninyo, ito ay siya ang inyong nirereklamo. Hindi kami." Idinugtong pa ni Moises, "Ngayong hapon, bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang tugon niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin, sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo?" Sinabi ni Moises kay Aaron, "Ang buong bayan ay paharapin mo kay Yahweh, sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo." Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh sa gawi ng disyerto. At bigla na lamang lang nakita sa ulap ang paningningan ni Yahweh. Sinabi niya kay Moises, "Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang sa gusto nila. Sa gayon malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos." Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh, at ito ang utos niya tungkol diyan. Bawat isa sa inyo ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa torda, kalahating salop sa isang tao." Namulot nga ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti, ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moises, "Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan." Ngunit ang ilan sa kanila hindi nakinig kay Moises. Kinabukasan, inuod ang itinira nila. Kaya nagalit sa kanila si Moises. Mula noon, tuwing umagay namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag-init ng araw, ito'y natutunaw. Nang ika-6 na araw, doble ang kanilang napulot ng isang salok para sa isang tao. Nagpunta kay Moises ang mga lider ng bayan at sinabi ang nangyari. Ipinaliwanag naman ni Moises sa kanila, "Ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay araw ng pamamahinga, araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itira ninyo para bukas." Tulad ng sinabi sa kanila ni Moises, nagtira sila para sa kinabukasan at siyaoy di nasira ni hindi inuod. At sinabi ni Moises, "Ito ang kakanin ninyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamamahinga. Wala kayong makukuha niyan ngayon. 6 na araw kayong namumulot niyan." Sa ikatlong araw ng pamamahinga ay wala kayong makukuha. Ngunit na ika-7 araw ay may lumabas ng bukid para mamulot at wala nga silang nakuha. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, "Hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga. Kaya tuwing ika-6 na araw ay binibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. Sa ika-7 araw ay walang aalis ng bahay." At mula noon hindi na sila gumawa kung ika-7 araw. Mana ang itinawag ng mga Israelita sa pagkain pinupulot nila. Ito'y
kamukha ng buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot pukyutan. Sinabi sa kanila ni Moises, ito ang utos ni Yahweh, kumuha kayo ng isang sisidlan at punuin ninyo ng mana. Ito'y itatago ninyo para makita ng inyong magiging mga anak at mga apo ang pagkain ibinigay ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto. Sinabi naman ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang banga at lagyan mo ng kalahating salop ng isang salop na mana. Pagkatapos ilagay mo sa harapan ni Yahweh upang itago para sa ating magiging mga anak at mga apo. Gaya ng iniutos ni Yahweh kay Moises, inilagay ni Aaron sa harap ng kaban ng tipan ang banga ng mana. Ang mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taon hanggang sa dumating sila sa Kanaan. Ang kalahating salop ay katumbas ng 10 bahagi ng kanilang takalan. Tuloy na po natin sa chapter 17. Salamat sa Panginoon. Ang title po nito, ang bakal mula sa malaking bato. Mula sa disyerto ng Sin, nagpatuloy ang mga Israelita at yugto-yugto silang naglakbay. Ayon sa utos ni Yahweh at sila'y nagkampo sa Refidim. Walang tubig doon, kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na mainom. Bakit kayo nagagalit? Bakit hindi kayo magtiwala kay Yahweh? Sagot ni Moises. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises, inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nalangin si Moises kay Yahweh, ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin, sumagot si Yahweh. Magsama ka ng isang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita, dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig ng maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. Ang lugar na yaon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba dahil sa dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ni Yahweh o hindi. Ang labanan ng mga Israelita at ng mga Amalisita. Nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalisita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangungunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalisita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalisita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalisita. Nangamit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw dahil doon nalupig ni Josue ang mga Amalisita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan at sabihin mo naman kay Josue na lilipulin ko ang mga Amalisita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, hawakan ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikilaban sa mga Amalisita.
Chapter 18 na po mga kaibigan. Dinalaw ni Jethro si Moises. Nabalitaan ni Jethro, biyanan ni Moises at saserdote sa Madian, ang mga ginawa ni Yahweh para kay Moises at sa mga Israelita, kung paanong inilabas niya ang mga ito sa lupain ng Ehipto. Si Jethro ang nag-aaruga kay Sipora nang ito'y pa uwiin ni Moises sa Madian kasama ang dalawa nilang anak. Gerson ang pangalan ng una, sapagkat ang sabi ni Moises nang ito'y silang, ako'y naninirahan sa ibang lupain. Ang pangalawa na may Eliezer, sapagkat ang sabi niya, tinutulungan ako ng Diyos ng aking mga ninuno. Iniligtas niya ako sa tabak ng Faraon. Isinama ni Jethro ang asawa ni Moises at ang dalawang anak nito at pumunta sa kinahihimpilan ni na Moises sa ilang, sa labi ng bundok, sa tabi ng bundok ng Diyos. Pagdating doon, ipinasabi niya kay Moises, darating ako riyan, kasama ang iyong asawa at dalawang anak. Kaya't sinalubong sila ni Moises, nagbigay galang siya sa biyanan, niyakap ito at isinama sa kanyang tulda. Doon sila nagkumustahan at masayang nagbalitaan. Isinalaysay ni Moises ang lahat ng ginawa ni Yahweh sa Faraon at sa mga Ehipsyo, at kung paano niyan iniligtas ang mga Israelita. Isinalaysay rin niya ang mga hirap na inabot nila sa paglalakbay at kung paano sila tinulungan ni Yahweh. Natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa sa kanila ni Yahweh at sa pagliligtas sa kanila sa mga Ehipsyo. Sinabi niya, purihin si Yahweh na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng Faraon at ng mga Ehipsyo. Purihin si Yahweh na humango sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Napatunayan ko ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo. At si Jethro ay nagdala ng handog na susunugin para sa Diyos. Dumating si Aaron at ang kanyang mga lider ng Israel at kumain sila kasalo ng biyanan ni Moises. Verse 13 ng Exodo 18, ang paghihirang sa mga hukom. Kinabukasan, naupo si Moises upang hatulan ang mga tao tungkol sa di nila pagkakaunawaan. Inabot siya ng gabi sa dami ng tao. Nang makita ni Jethro ang hirap na inaabot niya sa kanyang ginagawa, tinanong siya, ano ba ang ginagawa mo sa mga tao? Bakit maghapon kang nakaupo at napapaligiran nila? Sumagot si Moises, mangyari po, lumalapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos. Kapag may dalawang tao na hindi nagkakaunawaan, dumudulog sila sa akin at sinasabi ko naman sa kanila kung sino ang may katuwiran. Bukod doon, ipinaliliwanag ko sa kanila ang mga utos ng Diyos. Sinabi ni Jethro, hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinahihirapan mo yung sarili, pati ang mga tao. Malaking gawain niyan para sa iyo at hindi mo kayang mag-isa. Pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa Kanya ng kanilang mga suliranin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga palatuntunan, at ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Italaga mo silang tagapangasiwa sa libu-libong daan-daan, 50-50 at 10-10. Sila na ang bahalang humatol sa maliliit na usapin at ang mabibigat na kaso lamang ang ihaharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Kapag ganoon ang gagawin mo, tulad ng ibig ng Diyos, hindi ka mahirapan at madali pang maaayos ang anumang suliranin nila. Matamang pinakinggan ni Moises ang sinabi ng kanyang biyanan at sinunod niya ito. Pumili nga siya ng mga lalaking may kakayahan at itinalagang tagapangasiwa sa Israel, abay sa libo-libo
iba'y sa daan-daan, iba'y sa 5-50 at iba'y sa 10-10. Sila ang naging palagiang hukom ng bayan. Lahat na lamang ng malalaking usapin ang idinudulog nila kay Moises at sila na ang lumulutas sa manliit na kaso. Si Jethro'y nagpaalam na kay Moises at umuwi sa sariling bayan. Yan po. Nakakatawa po. Pero balikan po muna natin sandali yung buhay ng mga Israelita. Alam niyo po sa panahon pala nila, kapag nakakatanggap lang sila ng blessing, kapag maganda ang kanilang sitwasyon, tuwang-tuwa sila sa ginagawa ng Diyos. Pero doon sa panahon na wala na naman sila, sinisisi na naman nila ang Diyos. Bagamat si Moises ang kanilang sinisisi o sinasabihan, pero narinig po natin, nabasa ko po dito na hindi si Moises ang kanilang talagang sinisisi o sinusumbatan, kundi ang ating Diyos. Sa atin pong mga buhay, mga kaibigan, marami din po akong makakilala, mga Kristiyano na. Meron din po ako nakakausap na hindi pa rin naman totoong nagbalik loob sa ating Panginoon. Pero minsan, nakakalungkot isipin na yung parang inuba na sa pananampalataya. Pero hindi po natin makitaan ng tamang relasyon sa Panginoon. Hindi rin natin maringgan ng tamang salita sa Panginoon doon sa panahon ng kanilang pagsubok. Na saksihan ko rin po yung mga panahon na sila ay sagana at talaga namang nakikita ko sa kanilang mga mukha, sa kanilang mga pananamit, sa kanilang mga kilos, yung tuwa, yung saya, yung kagalakan. Kasi nga po, may blessing. Pero nung dumating po yung panahon na wala ng blessing, doon ko rin po narinig na, sorry po mga kaibigan may narinig po ako na pinagsasalitaan ng masama ang Diyos. Sinusumbatan ang Diyos. Ano po ang karapatan ng isang tao para sumbatan ang Panginoon? Di po ba? Pero ano ang sabi ng Diyos sa ating binasa? Sinasabi niya kay Moises, pagsabihan mo mga Israelita na yan, sumunod lang sila. Makinig at sumunod sila sa sinasabi ko, kumbaga sa instruction ko. Para hindi sila nagre-reklamo. Ang tao po talaga sadyang mareklamo, di po ba? Kahit sa ang antas po ng buhay ng isang tao ay meron po talagang reklamo. Kaya lang, kapag tayo po ay nasa Panginoon na, hindi na po natin kayang magreklamo sa Diyos. Ang kaya po natin gawin ay magpakumbaba sa Diyos at sabihin sa ating Diyos kung ano ang ating nararamdaman at kung ano ang ating pinagdadaanan at kung ano ang ating nararanasan. Pero hindi po natin siya pwedeng pagalitan o sumbatan. Di po ba? Ang mga Israelita, ano Moises? Papatayin mo kami sa uhaw, pati ang aming mga pamilya? Di po ba? Tuwang-tuwa po ako sa puso ni Moises. Kumbaga kalmado lang siya na every time na makarinig siya ng reklamo ay siya mismo ang agad-agad na nagdadala kay Yahweh ng mga hinaing ng mga tao. Hindi po siya nagsasalita ng masama against sa mga Israelita. Hindi po niya inaaway. Hindi po niya ipinagtatanggol si Yahweh sa paraan na alam niya. Kundi ang ginagawa ni Moises ay lumuluhod sa Panginoon para idulog ang mga problema ng tao. Alam niyo po, kapag intercessor po tayo, kunyari, may mga tao po na hindi naman natin kamag-anak, hindi naman natin kaibigan, pero nakita natin ang kalagayan. Alam niyo po, yung minsan, dadaan tayo sa bangketa, may mga nakahiga doon, merong nagugutuman doon, may mga sakit doon. Tapos minsan, nakita ko, may mga pamilya na nakatira sa kariton. May mga anak ang liliit. May mga panahon po na napanood ko na mayroon pong nakatira sa ilalim ng tulay. Hindi po doon sa pinakababa, kundi nakahang po yung bahay nila sa tulay, sa ilalim. Kaya ito yung dumadaan yung malalaking truck.
ay nayuyugyug po sila at ang pagpasok po nila doon sa kanilang mga tirahan ay pagapang. Kasi nga po, nakahang lang po yung bahay nila. Alam niyo po, kapag tayo po ay pusong Kristiyano talaga, maiiyak po ang puso natin pag nakakakita po tayo ng ganun. Alam niyo po, pag nakakita po ako ng ganun, talagang wala na po akong pakialam kung may makakipansin sa akin na tumutulo ang luha ko, kasi hindi mo talaga mapigilan kapag maramdaman mo yung habag na talagang kahit saang lugar ka pumunta ay dumadalangin ka, Panginoon, tulungan mo naman ang mga taong ito. Hindi ko alam kung bakit sila napunta ng lansangan, ng gilid ng kalsada, ng kariton, ng ilalim ng tulay. Pero Panginoon, bisitahin mo po sila at dalhin mo po sila sa maayos na lugar na sila po ay ligtas. Kasi di po ba, yung mga taong grasa na tinatawag, pag umuulan yan, saan po sila sisilong? Yung mga pamilya na sa kariton, pag may bagyo, mainit, saan po sila sisilong? Di po ba? Wala naman po tayong kakayahan. Ako po, wala pa akong kakayahan na abutan sila lahat. One time nga po, nakasakay na kami sa van Meron po akong bit-bit na mga tinapay. Pagtingin ko po sa sa tabi ng kalsada, merong nakahiga doon na mama na nakatingin din sa amin. Sakto po na binuksan ko yung bintana at hahagisan ko sana ng pandesal. At nung Diyos na bit-bit namin, bigla pong umandar, go na. Kaya hilagis ko po talaga. Salamat sa Diyos kasi talagang isakto po doon sa pwesto ng mama. At tinitignan po namin siya sa side mirror na tumayo po siya at kinuha niya at kumakaway. Alam niyo po, wag po nating husgahan yung mga tao sa paligid natin na nakakaranas ng mga ganong problema kasi hindi po natin sila kilala at wala po tayong alam sa kanilang pinagdadaanan. Kaya po, ipinapakita sa atin ng Diyos yung mga taong ganyan o sitwasyon. Kasi alam ng Diyos na tayo mga anak niya at tayo po ang dudulog sa Panginoon at maghahain ng petition prayer sa Diyos para kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa mga tao na ating dinadalangin. Hindi man natin sila kilala, pero kapwa tao natin sila. So yun po ang nakita ko sa puso ni Moises na talaga naman libong-libong Israelita ang kanyang pinangunahan na makaalis sa Ehipto. Yun din po ang dami ng nanunumbat sa kanya. O di po ba, maguguluhan ka. Pero salamat sa Panginoon kasi nilikhaan ng Diyos si Moises ng isang pusong masunurin sa Panginoon. At dito po sa chapter 18, isang blessing po ang nangyari kay Moises na ang kanyang biyanan na si Jethro ay naniwala kay Yahweh. Sumampalataya kay Yahweh kasi sabi niya, wala nang ibang Diyos na makapangyarihan kundi si Yahweh lang. Kaya naghandog siya. At mula noon ay nanalig siya kay Yahweh at binigyan siya ng Diyos ng wisdom para turuan si Moises kung anong gagawin niya para hindi mahirapan si Moises sa pagka-counsel, pag-aayos sa mga alitan, mga gulo ng mga Israelita, di po ba? Kaya kahit man po sa panahon natin, sa pamilya natin, o kung saan mang lugar tayo dinadala ng Panginoon, maging good counselor po tayo. Yung mga wala tayong kinikilingan, kahit pa anak natin yan, kumare, kumpare, mga kamag-anak pa natin yan, ang mali-mali, ang tama-tama. Ako sa mga anak ko, sinasabi ko yan, kapag mali ang inyong ginawa, ako mismo ang gagawa ng isang hukom para madisiplina kayo. Dahil kung anong ating itinanim, yun din naman ang ating aanihin. Kaya kung mabuti ang ating ginawa, mabuti din ang ating aanihin. Kung masama, masama din ang ating aanihin. Kaya
Yan po ang kagandahan sa isang biyanan. Ano po, talagang peacemaker, kumbaga, ah, gumagawa ng mga kaparaanan, nag-iisip kung paano ma-unite ang buong angka ng Israelita. So kahit man po sa ating family, tayo po ng mga biyanan o mga magulang, ay gumagawa din po tayo ng mga kaparaanan, yung wisdom ng Lord na binibigay sa atin para kapag dumadating na nagkakatampuhan, ay nayo-unite ulit. Bakit? Kasi bilang magulang, nasa atin po yung patnubay ng Diyos kung ano po ang ating gagawin, mga kaibigan. Kaya alam niyo po, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ang Diyos po talaga ay napakabuti. Hindi po talaga tayo pinababayaan. Bagamat nagre-reklamo ang mga Israelita, pero never na pinabayaan sila ng Panginoon. Imagine, mga kaibigan, mababasa natin 40 years ng paglalakbay, never na pinabayaan sila ng Panginoon. Sa panahon ng malamig, merong haliging apoy. Sa panahon ng mainit, meron namang ulap na nakatabon sa kanila habang sila naglalakbay, di po ba? Kahit man po sa kapanahonan natin, sabi ko nga po sa inyo, nung nakaraang mga araw na ako po ay okay pa po ako nung umaga tanghali. Pero dumating po yung padilim na, groggy na po ako. Biglaan na lang. Alam niyo po ba yung makakaramdam po ng lagnat na para pong COVID talaga ang design ng lagnat ngayon. Ang sasakit ng buto. Parang ayaw mong tumayo, gusto mo mamaluktot na lang at magtago sa kumot habang ang init mo ay nagko-40. Tapos, wala kang ganang kumain, wala kang ganang uminom. Wala po akong pang-amoy, wala po akong panglasa. Pero, dahil nga po sa salita ng Diyos, sabi ko, Lord, ano po ba ang gagawin ko? Kasi, nahihirapan ako kasi pag umuubo ako, kumakabog ang puso ko. So once na kumabog ang puso ko, doon na naman po mamumroblema ang aking buhay kasi tumataas po ang BP ko, nagto 200. Kasi ang puso ko ay kumakabog. 100 plus po yan, umaabot ang 100 plus. Sabi ko, Panginoon, ang dami ko ng gamot na iniinom. Kaya sa oras na ito, ikaw po talaga ang kailangan ko, Lord. Pakalmahin mo naman, Lord, ang puso na to kasi kumakabog. Ayaw ko po ng ganito. Nahihirapan akong huminga. Alisin mo rin po, Lord, yung ubo. Kasi dyan po nagsisimula yung kabog ng aking puso. Alam niyo po, maininom akong gamot na tinitimpla sa tubig. Pero nagre-react ang aking puso. Hindi kaya. Ngayon, mga 2 araw, sabi ko, Panginoon, ipaalala mo naman sa akin kung ano talaga ang mabisang gamot. Alam niyo po mga kaibigan, napakasimple lang. May nagsasabi sa isipan ko, bakit nakalimutan mo na ba yung ginawa mo noon nung may COVID ka? Magpainit ka ng tubig, lagyan mo ng asin, imumog mo at inumin mo. Magmumog ka muna, tapos inumin mo yung mainit na asin, mainit na tubig na may asin. Alam niyo po, parang nabigla ko, oo nga. Nagpainit po ako ng biruin niyo po, halos 3 gabi, 3 araw, hindi po ako okay kasi ubo ka ng ubo Hindi ka rin makatulog kasi ubo ka ng ubo. Pero alam niyo po, nung uminom po ako ng tubig na may asin, doon po kumalma ang aking ubo. Hindi na po umabog ang aking puso. Natanggal po ang aking lagnat at naligaw po ako kaagad. Natanggal ang lagnat ko ng tanghali, naligaw po ako agad. At mula ng isang gabi, naligo ako ng hapon, hanggang kahapon, buong maghapon, wala na po akong lagnat, hindi rin po ako masyadong inubo hanggang sa mga oras po ito. Kita nyo, nakabasa po tayo ng marami-raming chapter.
hindi na po ako inubo. Kaya mga kaibigan, ang payo ko po sa inyo, gaya po ng biyanan ni Moises na si Jethro, ako naman po magpapayo sa inyo, baka hindi pa po alam ng iba ito. Once po na nilagnat kayo, dahil itong lagnat kung ito, hindi po ito normal, ito pa rin po yung virus na COVID. Marami po dito sa amin nagkaganyan. Ang gawin nyo po kagad, magpainit ng tubig, yung kaya nyong init, lagyan nyo po ng asin na tama lang ang alat, imumog nyo, pagkatapos yung ibugay yung minumog nyo, inumin nyo po yan, kahit kalahating baso po yan. Basta may tubig po, yung tubig na mainit na talagang kayanin nyo yung init. Tapos yung alat-alat na lasa. Napakabilis po magpatanggal ng ubo. Pati lagnat. Alam niyo po, pinawisan ako. Siyempre po, dahil po yan sa kapangyarihan ng Panginoon. Kita niyo, ang Diyos po nagpapaalala. Alam niyo po, talagang nakasang-impact sa isip ko na, ano ka ba, nakalimutan mo na ba yung ginawa mo nung nagka-COVID kayo, ng 2021? O di po ba? So, ngayon po okay na naman. So, gaya po ng mga Israelita na sinabihan ng Diyos, bakit kasi ayaw niyo akong sundin? Kumbaga, ayaw niya akong pakinggan. So sa panahon po natin ngayon, sinasabi rin ng Diyos sa atin, pakinggan niyo ako at sundin niyo ako sa pamamagitan ng aking salita upang hindi kayo mapahamak. So yun lang mga kaibigan, ang kailangan natin. Kung meron man po tayong mga suliranin at meron po tayong mga nakikita sa ating church na pwedeng magpa-counsel po tayo. Ako kasi mga kaibigan, talagang iba po ang pagka-mold ng Lord sa buhay ko. Mula po nung ako'y naging born again, once lang po ako humingi ng payo sa aming pastor. Mula noon hanggang ngayon, si Jesus na po ang aking counselor. Talagang sa Diyos ko lang po sinasabi lahat ng mga kabigatan at lahat ng sitwasyon. Pag ako po ay nalulungkot, alam mo Lord, nalulungkot ako doon sa mga magulang ko na wala na dito sa mundo, sa mga kapatid ko na wala na rin dito sa mundo, 3 kong kapatid, wala na. Di po ba? O kaya Lord, nalulungkot ako kapag nakikita ko yung mga anak ko na parang nahihirapan sila sa buhay nila. O di ba? Bilang isang magulang, kapag wala kang maitulong financially sa mga anak mo na sa tingin mo medyo gipit, mabigat po yun. Pero sinasabi ko sa Panginoon, Lord, alam mo, kaming mag-asawa, wala kaming capacity na tumulong sa panahon ito. Pero ang pananalig ko sa iyo, ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na kayang-kayang abutin at tulungan ang kalagayan ng aking mga anak, mga kamag-anak, kapamilya, kaibigan, kapitbahay. Lahat na. Pati yung mga nasa kulungan sa bilibid. Talagang idadalangin po natin sa Panginoon yan. Hindi man natin sila kilala, idulog po natin sila sa Panginoon. So yun lang mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na, inabot na po tayo ng 43 minutes. Nawa po sa aking pagbabasa ng salita ng ating Panginoon, ay may nakukuha po kayo na revelasyon ng ating Diyos, ng Holy Spirit, upang maunawaan po natin kung ano po ang mensahe ng Diyos sa bawat binabasa natin at pinapakinggan natin na kanyang salita. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Salamat sa ating Panginoon, sa inyong mga buhay. At dito po muli magtatapos ang ating pagbasa ngayong araw. At loobin ng Diyos sa araw ng bukas ay ipagpapatuloy ko po ang pagbabasa. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.